And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. Hindi ko alam mga kapatid kung paano ko ba i-address ito. Good news or bad news? No? Sige, sabihin na lang natin, no? For the sake doon sa sinasabi ni President Duterte na weak leader si BBM. Sabihin na lang natin bad news ito. No? At ito daw ang ating Pangulo kasi mga kapatid, no? Sa ayon doon kay President Marcos, President Duterte. No, nagliliwaliw lang ito sa ibang bansa gamit ang pera ng bayan. No, pabiyahe-biyahe lang daw, no, gamit ang pera ng bayan. At ito na nga mga kapatid ang nangyari. No, ito nga ang ating Pangulo, no, nagliwaliw doon sa Germany ng 3 araw mga kababayan. No, sa kanyang pagliliwaliw, no, sa kalagitnaan ng kanyang pamamasyal doon sa Germany mga kapatid, nakapulot po ang ating Pangulo mga kababayan ng 392 billion pesos na worth of investment. Diba? 3 days lang siya doon mga kapatid. Meron agad siyang nakuha na 392.4 billion pesos na worth of investment mga kababayan. Napaka-weak. Diba? Napakahina. Ito basahin natin. No? March 15, 2024, matapos ang kanyang 3-day working visit sa Germany, kinumpirma ni President Bongbong Marcos Jr. ang magandang balita na mag-i-invest ng 392.4 billion pesos sa Pilipinas ang German company na WPD GmbH, no, upang palawakin ang paggamit ng renewable energy sa ating bansa. Oh my goodness. Diba? Yan ba ang weak leader mga kababayan? Ito pa. Ang WPD GmbH ang nangungunang German wind and solar developer at operator na nakabase sa Bremen, Germany. Tandaan niyo mga kapatid nangungunang German wind and solar developer. No. Napaka solid at napakaganda ng company na ito mga kababayan. No, hindi pipitsuging company ito. Hindi po ito made in China. Mga kapatid, no, hindi po ito made in China. Sa madaling sabi, no, quality po yung mga product nito. No. Kasalukuyan din itong nakikipagtulungan sa 29 pang mga bansa sa iba't ibang parte ng mundo. So tested na to mga kapatid, sa madaling sabi. Tested na po talaga, no, na quality. No, dahil hindi naman ito mangunguna sa bansang Germany mga kapatid. No, kung hindi pa talaga quality itong WPD GmbH, no, ng kumpanya. Layunin ng investment na ito, no, na makapagpatayo ng offshore wind farm sa mga probinsya ng Cavite, Negros Occidental. Wow, sa amin yan, sa Negros. No. At Guimaras. Yon. Napakaganda nitong investment ng mga kababayan na nakuha ng ating Pangulo. Bukod dito, mayroon pang nakatakdang mga bagong solar onshore at offshore wind project ang WPD GmbH sa bansa na nagkakahalaga ng 137 billion pesos. So maliban dito mga kapatid sa 392.4 billion pesos na naunang investment, may kasunod pa ito na 132 billion pesos na worth of investment. Alam niyo mga kababayan kung anong maganda dito? Panigurado kasi mga kapatid, pag ito pa ay sinimulan ng gawin, no, dito sa Pilipinas itong mga windmills na to, kasi mga windmills kasi itong mga kababayan mga solar panel, no. Marami pong trabaho ang mabubuksan ito, no. Dito pa lang sa pagko-construction nito mga kapatid, no, mangangailangan na to ng maraming manpower. So, it means trabaho, di ba? And hindi lang 'yan. Pag natapos ito mga kababayan, no? Pag natapos po ito at sabay din binuksan yung tawag nito, yung nuclear plant diyan sa may bandang Bataan mga kapatid. Panigurado mga kababayan. Baka nasa 2 piso na lang po ang per kilowatt hour ng ating kuryente. Napakaganda ng project na to mga kapatid. No? Isa talaga ito sa mga tawag nito. Isa talaga ito mga kababayan sa inuuna ng ating Pangulo ngayon. Kung matatandaan niyo mga kapatid, no, nung nakaraang vlog natin, pinag-usapan din natin yung pagbubukas ng
ng nuclear plant sa Bataan. Then ngayon mga kapatid, meron na naman ito, no? Itong investment na ito, bagong project, no, na nakuha ng ating pangulo. So parang nababasa ko na yung gustong gawin ng ating pangulo, mga kababayan eh. Para bang gusto niya munang i-settle yung kuryente natin dito sa Pilipinas. Then right after, mga kapatid, na naayos na yan, bumaba na ang kuryente, tsaka siya uli babalik sa ibang bansa para mag-akay ng mga investors, mga kababayan. No? Kasi alam nyo, mga kapatid, sa hindi nakakaalam, kaya yung mga investors natin ngayon dito, no, yung mga current na mga investors natin dito, na nagsisialisan yan at hindi na nagre-renew ng kanilang kontrata sa gobyerno dahil pinakaunang problema talaga nila, mga kababayan, no, sobrang mahal ng kuryente. No? To the point na siguro sabihin lang natin mga 40% ang kinikita ng kanilang mga kumpanya. No? Hindi lang ako sure, pero parang ganon yung pagkaintindi ko eh. No? To the point na mga halos 40% ang kinikita ng kanilang mga negosyo dito, napupunta lang sa pagbabayad ng kuryente. Kung kaya't nahihirapan tayo ngayon, mga kapatid, no? Nahihirapan po silang magpasahod ng malaki-laki sa ating mga trabahante. Dahil ano pa matitira sa kanila, mga kababayan, di ba? Sa mga bayarin pa lang nila sa mga kuryente, tubig, mga ganon, sobrang taas na. No? Dagdagan mo pa ng tao. Ano lang kikitain nila kung tataasan nila ng tataasan yung sahod ng mga tao. Kaya nga tuwing may wage hike, mga kapatid, no, na mga hearing, yung mga pinag-uusapan sa Senado na pagtataas ng mga minimum wage, no, marami din talagang mga kumpanya ang umaaray, no, dahil ang isa sa mga hinaing nila, sobrang mahal na nga ng kuryente nyo dito, no, gusto, hindi pa ganun kalakas ang aming negosyo, gusto nyo pa dagdagan pa namin yung sahod ng mga tauhan nyo, 'di ba? So yan yung mga isa sa mga reason, no, kung bakit itong mga investors natin ngayon after ng kontrata nila, or minsan nag-under contract yan no? Dahil hindi talaga nila kaya yung mahal ng kuryente. Pag itong project na to, mga kababayan, nasimulan ito at natapos, no, kasabay doon sa nuclear plant ng Bataan, napakalaking ginhawa nito, mga kapatid, no, sa ating mga Pilipino. Dahil pag marami ng investors dito, mga kababayan, sa Pilipinas, dahil sa mura na ang kuryente, mas maraming oportunidad ang magbubukas, no. Dahil malamang yan, mga kababayan, no, yung mga investors na yan, kailangan talaga yan ng kanilang manpower. So meaning, maraming trabaho, no, maraming trabaho ang magbubukas, no, para sa ating mga kababayan. Maliban lang siguro kung tamad ka, wala ka nang masisisi dyan, no, pag dumating yung araw na yan, no. Napakaganda ng napakaganda ng performance sa ating Pangulo ngayon. Sa kabila ng panlalait sa kanya ng mga taga-ibang panig, mga kapatid, no, ng kanyang mga kalaban sa politika, patuloy pa rin si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, no, sa kanyang sinumpaan, no, noong nakaraang eleksyon na babangon tayong muli. Yan ang Pangulo, mga kapatid. Kumbaga, ginagawa niyang motivation, mga kababayan, yung paninira sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika. Well, normal lang naman kasi yan. No? Normal lang po kasi yan sa politics, mga kapatid, no? Na may nagsisiraan. So, nagdidepende na lang minsan yan sa tao kung magpapadala ka, no? Pero itong ating mahal na Pangulo, mga kapatid, biruin nyo, no? Sa kabila ng paninira sa kanya ng mga kalaban niya, naninindigan pa rin at gumagalaw, no? Gumagalaw siya, patuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, no? Medyo naano lang din ako doon sa sinabi ni President Duterte, no, former President Duterte. Hindi ko alam kung talagang nang-aasar lang siya o talagang sadya niya talagang sabihin niya yun. Sinabi niyang nagliliwaliw na yung ating Pangulo. Para bang ang ibig sabihin ni President Duterte, mga kababayan, no, na hindi siya ganun ng Pangulo siya. Samantalang siya din dati, mga kapatid, no, di ba? Pumupunta din naman siya ng ibang bansa, no, para mag-akay din, no, mag-alok ng doon sa mga investors, no, maghanap ng mga investors sa ibang bansa para mag-invest dito sa Pilipinas.
Siguro pang-asar lang talaga ni Tatay Digong yun. Kahit paano naman mga kababayan, si Tatay Digong kasi, mabait naman. Mabait naman sana talaga yan. Kanya nga lang, sa tingin ko kasi dito mga kapatid, itong si former President Duterte kasi mga kababayan, no, para bang may nag-uudyok sa kanyang mga oligarko dyan. No? Parang inuudyukan siya. O ito, anuhin mo yan si Marcos. No? Or di kaya, no? Ito, analyzation ko lang to mga kapatid. Hindi ko naman sinabing valid to. Or totoo to. O di kaya, inuudyukan siya ng mga kaibigan niyang negosyanteng in-check dito sa Pilipinas. No? Sige, birahin mo yan si Marcos. No? Tirahin mo nang tirahin yan si Marcos. No? Kasi baka mamaya dyan, makakuha yan ng kakumpetensya ng negosyo namin doon sa ibang bansa. No? Mamamatay yung negosyo namin. Diba? Sa tingin nyo mga kapatid, isa din yan sa naiisip ko eh. Kung hindi oligarko ang nagtutulak dyan kay President Duterte para magngalngal siya ng magngalngal dyan, sa tingin ko, mga kaibigan niyang negosyanteng in-check yan. Yung nag-aano sa kanya, nag-uudyok sa kanya na ito, mag-ingay ka dyan, Digong. Birahin mo ng birahin yan si Marcos. Tirahin mo ng tirahin si Marcos para ma-distract siya. Posible din yan mga kapatid. No? Posible din yan sinasabi ko. Mamaya niyan, yan talaga pala yun. No? May nag-uudyok kay Tatay Digong. No? Kasi biruin yung mga kababayan sa edad ni President Duterte. No? Talagang porsigido pa rin talaga siya no? na tumayo sa stage at magsabi ng kung ano-ano dyan. No? Napansin nyo ba yung last na rally ng SMNI mga kapatid? No? Habang nagsasalita si Tatay Digong, hindi na patalon-talon yung salita niya. No? Ito yung topic niya, tapos biglang tatalon siya sa kabila. Tapos may naririnig ako doon na nagsasalita sa likod niya na parang pinapababa na siya. No? Kung totoo siya mga kababayan hindi niya natapos yung kanyang pagsasalita doon Bigla niya binaba yung microphone No? Nakikita ko na sobrang hinang-hinana ni former President Duterte ng mga time ng mga kapatid. No? So, yun nga, napaisip ako ano ba ang nagtutulak dito sa matandang ito kung bakit pinipilit pa rin talaga niyang kumuha ng attention ngayon sa publiko. Yes, maraming nagmamahal kay PRRD. Maraming nagmamahal sa kanya. Pero, syempre, tapos na yung termino niya di ba? Hayaan naman natin yung iba. Tulad ni Pangulong Marcos. No? Sinabihan niyang weak leader. O ngayon, 3 days lang sa Germany mga kapatid, may investment na kaagad. Ayun na nga mga kapatid, yan talaga, napapatanong talaga ako minsan, ano ba ang nagtutulak kay PRRD para gawin niya to? Kung totoosin, wala naman na siyang business talaga dito No? Baka nga kasi talaga mga kababayan, inaano siya ng mga oligarko dyan. Digong, ito, babayaran ka namin, mag-ingay ka dyan. Guluhin mo yung Marcos administration kasi baka mamaya niya makakuha yan ng mga bagong investor sa ibang bansa. Kasi alam niyo mga kababayan, ito sa totoo lang mga kapatid itong mga oligarko na to, gustong-gusto nila na bumabagsak ang ekonomiya. Nang sa ganon, mawala ng gana yung mga investors. Kasi syempre, bakit ka mag-i-invest sa isang bansa na bagsak ang ekonomiya? Pag ang GDP mga kapatid ng isang bansa ay mataas na, ibig sabihin yan, maganda yung takbo ng ekonomiya natin. At yan din po ang binabantayan ng mga swapang at gahaman ng mga negosyante dyan. Ayaw nila na gumaganda ang GDP natin. Kasi pag gumaganda ang GDP natin mga kababayan, malaki ang chance kasi na may ma-attract na mga investors. Maganda yung ekonomiya ng Pilipinas Ibig sabihin, maayos yung pamamalakad Walang gulo, walang ganito, walang ganyan. O mag-invest tayo doon. Ganon yan. Pero pag ang isang bansa, mga kapatid, magulo, rally dito, rally doon, protesta dito, protesta doon,
hindi maa-attract ang mga investors diyan. Idagdag mo pa yung mataas na singil ng kuryente, 'di ba? So, wala eh. Kumbaga, nawawala ng gana mag-invest itong mga investors, no? Ang mga foreign investors. Siyempre, tinitingnan din na baka mamaya dyan, masunog yung puhunan natin sa Pilipinas. Ngayon, maganda yung GDP natin ngayon. No? Tumataas yung GDP natin. No? Kaya, kahit saan magpunta si BBM, nakakakuha po siya ng mga nakakakuha po siya ng mga investment. Diba? Ito si Tatay Digong kasi, kung ako lang ang pagsasalitain mga kapatid, dapat ito magpahinga na talaga to. No? Pero, kung meron talagang tao sa likod niya, isa din yan kasi mga kapatid, sa naisip ko mga incheck yan, yung mga negosyanteng incheck, yung mga malalaking negosyanteng incheck. Kasi pag sa oras na gumanda ekonomiya ng Pilipinas, bumaba ang presyo ng kuryente, no? Itong mga negosyo ng incheck dito mga babayan, mamamatay yan. No? Siyempre, marami ng mga ibang bansa na may mga kapitalista ang mamumuhunan dito at magtayo din ng kanilang negosyo. No? So yun, isa yan sa mga nakikita kong dahilan kung bakit itong si PRRD nandyan pa rin ngayon galaw ng galaw. No? Magtataka ka talaga eh. Ano bang nagda-drive dito kay PRRD? Bakit ganito yung kanya? No? Kasi kung totoo si mga kababayan tingnan nyo si Pangulong Marcos naninindigan. Hindi talaga ibabalik ang Pilipinas sa ICC. No? Ngayon, doon sila PRRD, bira ng bira pa rin. No? Imbes na magpasalamat na hindi natin tinatangkilik itong ICC, no? Kung saan, masisafety siya. Magugulat ka nandyan pa rin gumagawa pa rin ng issue. Nag-ano pa rin, banat pa rin. Kaya, napag-isip-isip ko nung nakaraang gabi ko pa na kanyan iniisip ano kayang nagda-drive dito kay PRRD, no? Bakit kayo umaabot siya sa ganitong punto ng kanyang buhay? Doon ko na-realize mga kapatid, no, na baka nga may tao sa likod nito. Or gaya na sabi ko sa inyo kanina, baka nga may mga oligarko na nag-uudyok dyan. O, guluhin mo yan, Digong. Guluhin mo yan si Marcos. Nang sa ganun, wala siya makuhang investors. Nang sa ganun, madismaya, madiscourage yung mga investors sa Pilipinas. No? Kasi pag pumasok yung mga investors na, baka mamatay yung negosyo namin. Diba? Anyway guys, ito naman, analyzation ko lang naman. No? Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero kayo na. No? Kayo na lang po ang bahalang umintindi dyan kung tama ba yung sinasabi ko, hindi. Diba? So kung gusto niyo basahin ito mga kapatid, ilalagay ko yung link dito. Galing to sa page ni Senator Raffy Tulfo. No? Hanggang dito na lang. Adios.